Muling nagbabala ang gobyerno laban sa kumakalat pa ring mga text message tungkol sa kunwari traffic violation na kailangan yung bayaran o kaya na may package na dapat yung kunin sa PhilPost. Huwag po niyong i-click ang link na ipinadala sa inyong cellphone dahil yan po'y scam. May unang balita si Darling Kai. Isa ka rin ba sa nakatanggap ng text na meron kang package na hindi ma-deliver ng PhilPost? O kaya may matatanggap ka raw pera mula sa SSS? O yung may traffic violation ka na dapat mong bayaran? Phishing SMS o text scams yan. Kapag clinic mo ang link o sumagot ka, pwedeng makuha ang mahalagang impormasyon mo o ang iyong pera. Sa kasamaang palad, suki na ng scam si Lucy. 10 beses na siyang nabibiktima ng mga text scam. Disappointed. Tapos sabi ko, ano ba yan? Bakit parati na lang ganito? Sabi ko, bakit ba all people, ako pa yung napili? Ang karaniwan daw niyang natatanggap ay mga mensaheng nanalo siya ng cash. Noong minsan, sinabing nanalo raw siya ng 1 milyong piso. Sino namang hindi matutuwa sa 1 million? Pero tapos sa mga susunod na minuto, parang hihingan ka na ng pera. Nag-reply agad ako. Tapos nag-ano ko na, ito yung pangalan ko, address, tapos yun nga, information kung ano pang hinihingi nila. Umabot daw sa 45,000 pesos ang naibigay sa manloloko. Pero sa iba pang text tungkol sa package, naloko na naman siya. Magaling siya magsalita dahil kaya naniniwala ako kasi akala ko totoo. Si Margaret naman, halos araw-araw nakakatanggap ng mga kaduda-dudang text message. Pero dahil nabalitaan niya na ang kumakalat na scam, hindi na siya naniniwala. Automatic block na po. Or like, di ko na po pinapansin. Kasi alam ko naman po like, wala akong parcel or like, hindi naman po ako. Tsaka medyo obvious naman po din sa itsura ng text na like, scam. Sabi ng PNP Anti-Cybercrime Group, ginagamit ng scammers ngayon ng government agency sa mensaheng ipinapadala. Style kasi nila ngayon dahil alam mo yung gobyerno ay nasa e-governance ng gobyerno ngayon. So katulad dun sa PhilPost, ginagaya nila yung mukha ng PhilPost. Huwag daw i-click ang mga link na kasama sa text messages. Kapag clinic daw ang link at nag-input ng credit card number, kinukuha na ang password mo at iba pang mahalagang impormasyon. Nagbabalaan na rin ang PhilPost, MMDA at LTO tungkol sa ganitong mga kumakalat na mensahe. Hindi raw sila nagpapadala ng notice sa pamamagitan ng text message. Isinabatas ang SIM Registration Act para umano mapigilan ang text at online scams. Pero bakit ang dami pa rin nating natatanggap na ganitong klaseng mensahe? Sa part namin sa PNP-ACG, sa PNP-ACG, ang tingin namin dyan talaga, siyempre yung criminal lagi mag-iisip yan ng pamamara kung paano siya maging biktima. Kahit sabihin mo may batas na yan, siyempre magkahanap yan ng paraan. Ang numbers kasi natin, alam natin na mayroong gadget na kakayanan na higupin yan, kunwari. Yung mga dati usong-uso yung mga text kasi yung hihigupin niya yung number mo kung saan ka man na. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa kunin ng panig ng NTC at DICT. Nakikipag-ugnayan na raw ang pamahalaan sa mga telecommunication companies para i-block ang mga number na nagsasend ng spam o phishing messages. Maganda rin daw na i-practice ang BIRD o block, ignore, report, and delete sakaling makatanggap ng mga kaduda-dudang mensahe at i-report sa law enforcement agencies. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.